Yabete. Hi guys! Hello! Hi! So ayun guys, nakabalik na po. Quiet. So ayun guys, nakabalik na po tayo from bakasyon. Nabakasyon tayo overnight. Nag-overnight stay po tayo sa hospital. Yes, na-hospital ang mama mo. Bakit na-hospital ang mama mo? Over-fatigue ang mama mo. Tapos, hindi po tayo hiyang sa IUD. So, ayun. Ayan, baby. Ay, baby. Ate. Baby, ate. Ay, Bibi Aki. So, ayun. Ano nga po ba ang maaaring maging side effect ng IUD? So, ayun po, ikakwento ko po ang experience ko sa IUD. Ada si Bibi si. Quiet lang. Ayun na nga, nanganak ako ng February 25 ngayong taon. And then, nagpalagay ako ng IUD the next, after ilang months ba? May kasi ako nagpalagay, May before 3 months si baby. Nagpalagay ako ng IUD kasi nga for family planning, birth control, diba? Kasi 3 na po yung baby natin. May option sana ako magpa-ligate. Kaso, kailangan parang hassle kasi kailangan mo pa magpa-check. Ang daming gagawin. May pila, ang daming kumbaga may check up, pila, and then schedule pa. So, babalik ka na sa work. So, parang hassle na siya. And then, kailangan maging physically and I think, yung sa blood pressure, yung mga ganun. So, ayun. Unfortunately, hindi ako nakapagpa-ligate and hindi ako nakapagpa-schedule. Saka, hindi pwedeng magpa-ligate kung normal delivery. So, ayan. Sasabihin ko lang na hindi ka pwedeng i-ligate nang sabay sa iyong panganganak kung ikaw ay normal delivery. So, kung CS ka at ayaw mo nang magkaroon ng baby, pwede ka nang magpa-ligate. Lalo na kung mabilis kang mabuntis. So, ayun. So, ang option ko na lang, kasi nag-try ako mag-pills. Nag-pills ako, kaso hindi talaga ako hiyang. Nag-try ako na, basta iba't iba 5 pills ata ako na-try. Hindi talaga ako hiyang at nagmamigraine ako, hindi ako nakabangon, sobrang sakit ng ulo ko. Nagdayan na ako hanggang kahit sobrang sakit ng ulo ko, tinitiis ko kasi mahal. So, sa sobrang mahal niya, tiisin mo talaga maubos mo lang yung saka minsan nakakalimutan mo, may ganung point ka. So, other option is, ayoko mag-inject kasi ang inject yung 3 months, good for 3 months. Sabi na maganda daw yun, kasi ganito ganyan. Para sa akin kasi, kung hindi ka hiyang, unlike nga yung pills, pag hindi ka hiyang, pwede mong itigil, diba? Pero pagka injection, hindi, Mama, nabunggo, bye. pagka injection, irreversible na siya kasi nasa system mo na siya. So, paano mo siya ma-extract, diba? So, hindi siya possible. Pag implanon naman, yun na lang magiging option. It's either implanon or pills and ligate. 3 na lang, diba? Yung implanon, ang nasa isip ko naman nun, parang ang sakit. Ang sakit ilagay dito sa braso. Saka, parang hindi ko kasi may mga nakikita kasi ako na yung side effect nila pag tinatanggal yung implanon is grabe yung pasa, yung pain daw, parang ang sakit ng mga nakdagdag pa yun. And then ang huli ay IUD. Ang mga nabasa ko nga regarding sa IUD, depende talaga hiyangan. Yung mga kakilala ko dito, like sila ay for may mga sakit sa heart, may mga ganun na sila. Pero go pa rin sila sa sa IUD kasi yun daw yung safest para sa wait lang. Part 2 tayo guys, tapos na.